because from their actions, people in Babylon were influenced and blessed because of their faith, their actions, si Daniel at yung kanyang mga kaibigan. Pangalawa, pinakamagandang nangyari, ang hari ng Babylonia naniwala sa Diyos. Ano ang ginawa nila? Hindi sila nag-share ng gospel kasi bawal nga doon. But what they did is this. So there are 3 things to remember as the 5th gospel. Unang bagay na dapat nating gawin bilang 5th gospel is to not compromise our faith. Huwag nating gawin yung mga bagay na hindi dapat nating ginagawa. Isa sa weakness ng isang mababaw hindi lahat, mababaw na Christian, ay ang salitang compromise. Yung sinasabi natin na, sige lang, minsan lang naman eh. Sige lang, konti lang naman. Try lang naman, shot lang naman to. Wala namang makakaalam. Compromising, mga kapatid. Alam niyo, sabi ni Pablo, maraming bagay daw sa mundo ang hindi naman masama, hindi naman kasalanan, pero hindi makakabuti. Maraming bagay sa mundo ang hindi naman masama, pero hindi nakakatulong. Nung sila ay napunta sa Babylon, ang unang bagay na ginawa ng mga magkakaibigang ito is they did not compromise their faith. Yung pagiging Christian nila, hindi nila kinompromise. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, tinawag niya yung kanyang assistant, sabi niya, halika dito. Pumili ka sa mga Israelites ng malulusog, mga gwapo, at gifted na mga lalaki. Siguro kung Israelites ako, kasama ako dito eh. Joke lang. Magreklamo na naman mamaya. Sabi niya, the king assigned a daily rotation of food and wine from his own kitchen. Ibig sabihin, ang kakainin ngayon nitong mga piniling to ay yung pagkain mula sa Babylonia, sa mismong tahanan ng hari. Pero in verse 8, ang sabi ni Daniel, ayaw namin kumain ng mga pagkaing bawal sa amin. For short, hindi namin gagawin yung mga bagay na makakapagparumi sa amin. In verse 8, ang sabi niya, he was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Ang sabi niya, pwede po ba, wag na kaming kumain yan? Sabi ni Daniel, sige, subukan nyo na lang kami. For 10 days, kakain lang kami ng gulay at tubig. Hindi rin ako sasama pag nagbago ng isip ko. Hindi na ako pupunta. Gulay lang at tubig for 10 days at subukin nyo, tignan nyo kung sino ang mas matalino, sino ang mas malusog at maganda ang pangangatawan. At alam nyo, pagkatapos nga ng 10 araw, pinatunayan ni Daniel na mas higit, na mas malusog sila, matalino at mas kagamit-gamit kesa doon sa mga taong kasama nila na kumain. Ibig sabihin, nag-compromise. Alam niyo mga kapatid, this is not just about the food, but this is about not compromising at all. Dahil nga, ito yung dapat nating isipin. Once tayo ay nag-compromise sa ating pananampalataya ngayon, alam niyo mga kapatid, walang maniniwala sa atin. Walang maniniwala sa atin na tayo ay binago ng Diyos kung tayo ay magko-compromise. Well, alam niyo, totoo naman na kung sakaling itong magkakaibigan na to kumain, sakali lang, kumain nga sila, pwede naman talaga nilang gawin is humingi ng tawad kay Lord. Lord, sorry po dahil nagawa namin yon. Patatawarin naman talaga sila ni Lord. Sadyang patatawarin naman talaga sila. Pero, yung mga bagay na ito, kung isipin natin, hindi naman talaga makakapagpa-impyerno. Tama? Yung tungkol sa pagkain. Pero, katulad din nila Daniel, hindi sila nagbigay ng excuse, katulad ng excuse na sinasabi natin na hindi naman nakakapagpa-impyerno yung sigarilyo, yung pag-inom. Totoo naman, hindi naman talaga nakakapagpa-impyerno yung mga bagay na ito. Kasi sabi ni Jesus Christ, the kingdom of heaven is not about the food. It's not about something that nilalagay natin sa ating mga bibig. Hindi po ang pagkain ng karne, chicken, burger, tinapay o cake o kung anong kinakain natin dyan,
hindi po yan ang makakapagpa-impyerno sa atin. At hindi rin po ang pagkain ng gulay ang susi para makapunta sa langit. Hindi ito tungkol sa mga pagkain, but about our compromising. Gayunpaman, nais ipakita nila Meshach, Shadrach, Abednego at ni Daniel, gusto nilang patunayan sa mga unbeliever sa Babylon na kami ay sumusunod sa Diyos, binago na ng Diyos at hindi namin gagawin ang mga bagay na magpaparumi sa amin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang tao. Gayon din po sa atin mga kapatid, yung pagsusugal natin ngayon, yung pag-inom natin ngayon, yung pagsisigarilyo, yung pagsagot-sagot sa mga magulang, yung pakikipagrelasyon sa mga unbeliever, totoo, hindi po yan nakakapagpa-impyerno sa atin. Because we are justified by the Lord through our faith. Pero, tingnan lang po natin yung mga bagay-bagay na kung gagawin natin ito, for example lamang mga kapatid, iisipin po natin, kung sakaling makita po tayo ng ibang tao sa labas ng church na tayo nakikipag-inuman, sa tingin po ba natin may mabibless sa atin? Kung halimbawa na lang si Pastor Ayan, nakita ninyo sa labas na nagbe-vape, sa tingin niyo mabibless kayo kay Pastor Ayan? Total, hindi naman ito nakakapagpa-impyerno. No. Kaya nga, isang bagay na dapat nating gawin, katulad ng ginawa ng mga magkakaibigang ito, as the fifth gospel, we should not compromise our faith. Kung ano yung pinaniniwalaan, pinananampalatayaan natin, ipakita natin sa iba, tayo'y manatili sa ating pananampalataya. In order to bring people to the Lord, we should not compromise our faith. Pangalawa, to stand firm in our faith. Kanina, not to compromise. Ngayon naman, to stand firm. Tulad nga sinabi natin, maraming ginagawa sa buhay ang tao na hindi naman nakakapagpa-impyerno. Pero ulitin ko, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, panindigan natin yung ating pananampalatayang ito. Marami kasi sa atin ngayon, ang ginagawa natin ay kung ano ang ginagawa ng karamihan. Sunod-sunod tayo doon sa ginagawa ng karamihan. Kaya ang nangyayari, imbis na tayo ang siyang yung magdala sa kanila kay Lord, tayo na ngayon ang nadadala doon sa ginagawa nila. Kasi marami sila. Yun po yung ginagawa natin. Isang bagay na maganda sa ginawa ng tatlong taong ito, si Meshach, Shadrach at Abednego, ipinakita nila yung kanilang wisdom pagdating sa kanilang pagdedesisyon. Sabi nila, "Oh, Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. But we will make sure to you that He will rescue us from your power, your majesty. But even kahit hindi niya kami iligtas, we want to make it clear to you that we will never serve your gods or worship the gold statue that you have set up." In verse 16, nung inutusan kasi silang mag-bow down sa statue ni King Nebuchadnezzar, hindi sila yumukod. Bakit? Kasi alam nilang mali. Hindi wise yung desisyon na sasali lang kami dito kasi ito yung ginagawa ng marami. Pero nung sinabi ni Nebuchadnezzar, di ba sinabihan sila, ito yung gawin nyo, dahil mali hindi nila ginawa. Pero nung sinabi ni King Nebuchadnezzar, o sige na, lumabas na kayo dyan. Lumabas ba sila? Yes, lumabas sila. Bakit? Kasi ito ay tama. So this is about wise or being wise pagdating sa ating decision making para tayo'y maging firm sa ating pananampalataya. Kaya sa atin, by using our wisdom, especially sa pagde-decide, ito yung magpapatunay that we are firm, really firm in our stand as Christian. Maalala ko lang po, gusto ko lang ikwento sa inyo ng sandali lang, nung ako ay 17 or 18, first time ko pong magkaroon ng girlfriend. Nung nagkaroon po ako ng girlfriend, alam nyo, hulaan nyo kung ano yung girlfriend ko. Ang girlfriend ko po ay isang alliance. Ako po ay isang unbeliever. Alliance po yung girlfriend ko. Pero alam nyo, isa sa pinakamagandang ginawa niya sa buhay niya ay ang
hiwalayan ako. That's very wise decision. Isa sa mga pinakamagandang ginawa niya. Alam nyo, we became friends later on, but she never opened her heart again sa akin. Kasi unbeliever nga ako. Ngayon, masasabi po ba nating mali ang kanyang desisyon dahil kung hindi niya sana ako hiniwalayan, meron sana siyang gwapong pastor na asawa ngayon? Masasabi po ba natin nagkamali siya sa kanyang desisyon dahil naging pastor naman ako later, di ba? Dati unbeliever ako pero pastor ako ngayon. Nagkamali ba siya? Ang sagot ko po, hindi po siya nagkamali. No, she did not mistaken her decision. Isipin niyo po sa mga nandito ngayon, sa lahat po ng mga Christian na kasamang nakikipag-inuman sa mga unbeliever. Sa lahat po ng mga Christian ngayon na nakikipag-relationship sa mga unbelievers, mga Christian na gumagawa ng hindi tama kasama ang mga unbelievers. Ang tanong po sa atin, meron po ba tayong nailapit kay Lord sa ganitong paraan? Meron po ba? Wala. Kasi, hindi porket nakikita natin magiging mabuti naman sa dulo, ay sisimulan natin sa mali. Hindi porket tatanggapin naman sa dulo, ay gagawin na natin ngayon. Isipin niyo po mga kapatid, kung atin pong itutuloy yung mga bagay na ating nais gawin ngayon sa pamamagitan ng maling paraan, sa tingin ko po, wala itong mabuting maidudulot sa dulo. Remember, stand firm to what we believe. Kung sabi ng faith natin, I will not marry an unbeliever, di bali nang maging single ako habang buhay, I just want to stand firm in my faith. Di bali nang maging single ako kasi mapunta ako or simulan ko itong bagay na ito sa isang pagkakamali. So be it. Kung ang sabi ng faith natin, hindi ako makikisama sa gawain ng mga masasama, di bali nang mag-isa ako, maging malungkot ako, wag lang akong makikisama sa mga maling gawain na ito. Pag sinabi nating, di bali nang hindi ako magkaroon ng asawa habang buhay, basta hindi lang unbeliever yung makasama ko, wag nating gagawin. Hindi yung, okay lang yan, gwapo kasi. Kaya, okay na siguro yan. Pakilala ko na lang kay Lord. Wag mga kapatid. Wag po tayong aasa na may madadala tayo kay Lord kapag tayo ay nag-compromise at hindi po tayo nanindigan sa ating pananampalataya. Isipin niyo po yan, nung sila'y pinilit na mag-bow down sa statue ni King Nebuchadnezzar, hindi sila pumayag. Iniisip nila na kahit ano pang mangyari, kahit mawalan kami ng kaibigan, mawalan kami ng pamilya, hindi namin gagawin ang mga bagay na ayaw ni Lord. Hindi namin gagawin ang mga bagay na hindi nakakabless kay Lord. So sa part po ng mga magkakaibigang ito, the Lord will forgive them. Tulad nga nasabi ko kanina, kung gagawin natin to, pag humingi tayo ng sorry, patatawarin naman talaga tayo ni Lord. But for them, it is unwise to bow down. Bakit? Dahil hindi porkit, sabi ko nga kanina, iniisip natin na magiging maayos ang dulo, ay sisimulan talaga natin sa mali. Yung mga relationship ngayon na walang blessing ng magulang, walang blessing coming from the Lord, kasi ang sabi ni Lord, do not be equally yoked with the unbeliever. Yung mga ganong relationship na iniisip natin ngayon na sa future, tatanggapin din naman ng parents ko yan. Matatanggap din naman yan ng lahat. Paano po natin, sabi nga ni Pastor, paano mo nasabi? Paano natin masasabi na gayon nga ang mangyayari, mga kapatid? Sa tingin po ba natin, si King Nebuchadnezzar, kung sakaling nag-bow down nga yung mga magkakaibigang ito, sa tingin yung dulo nito, maniniwala si King Nebuchadnezzar na totoo ang Diyos? Na tayo mismo hindi natin kayang panindigan yung ating pananampalataya? No. Alam niyo ang reason bakit naniwala si Haring Nebuchadnezzar sa pananampalataya ni Daniel, Meshach, Shadrach, at Abednego? Because they stand firm on what
they believe. They stand firm on their faith. Kaya mga kapatid, sa atin ngayon, yung mga kakilala natin ngayon na hindi pa nakakakilala kay Lord, yung pamilya natin na hindi pa nakakakilala kay Lord, lahat ng mga kaibigan natin na hindi pa nakakakilala kay Lord, alam nyo, makakakilala yan kay Lord, depende sa actions natin ngayon. Amen? Amen. So remember, as the fifth gospel, stand firm in our faith. Pangatlo, be consistent in your faith. Maging consistent din po tayo. Alam niyo nung namatay si Haring Nebuchadnezzar, ang sumunod po sa kanya ay ang kanyang anak na si Belshazzar. After ni Belshazzar, ang sumunod sa kanya ay si King Darius. At alam niyo, mula sa time ni King Nebuchadnezzar hanggang kay Belshazzar, hanggang kay King Darius, yung 3 hari na ito, iisa lang ang pagtanaw kay Daniel. Si Daniel ay isang mabuting tao na tagasunod ng Diyos. Kaya simula rin kay King Nebuchadnezzar hanggang kay Darius, ang 3 hari na ito, nakuha ang loob ni Daniel. Nakuha ni Daniel yung kalooban ng 3 hari na ito. Hindi dahil sa kanyang galing, kundi sa kanyang pagiging consistent, sa pagiging mabuting tao, at sa kanyang pananampalataya. Kaya nga si Daniel, yung favor ng 3 hari na ito na dumaan sa buhay niya, sobrang ganda ng kanilang binigay kay Daniel. Gayunpaman, mga kapatid, sa pagiging consistent natin sa ating pananampalataya, nagbubunga po ito ng 2 bagay. Una, our consistency in our faith produces both friends and enemies. Hindi po lahat ng pagiging consistent nagpo-produce ng kaibigan lang. Kung magiging firm po tayo sa ating stand sa pagiging Kristiyano, may mga taong gusto tayo at meron din siyempre ayaw sa atin. Katulad ng nangyari kay Daniel. Sa story po na ito, approximately 70 years po si Daniel sa Babylon. At bakit po siya nagtagal ng ganon? Kasi he became consistent with his faith at may mga taong naniwala sa Diyos dahil sa kanya. For short, nagkaroon din po siya ng maraming kaibigan sa haba ng panahon na ganito. At dahil nga po consistency niya, mula nang siya'y pumasok sa Babylon, magmula kay King Nebuchadnezzar, tingnan niyo po King Nebuchadnezzar, si Daniel naging governor ng Babylon, parang royal advisor, para din siyang pinagsamang vice president at chief justice at the same time sa Babylon, sa time ni Nebuchadnezzar. Nung time naman kay Belshazzar, yung pangalawang hari, ginawa siyang 3rd highest official. Sipin niyo po yan At pangatlo, kay King Darius, ginawa siyang next authority after the king. Ibig sabihin, our consistency in our faith, pagiging tapat natin sa ating pananampalataya at pagiging mabuting tao natin, marami din talagang taong gugustuhin maging kaibigan tayo, katulad ng nangyari kay Daniel. But of course, in reality, kahit maraming tao ang gusto tayo, we cannot please all people. That's for sure. Kung may mga taong gusto tayo, meron din taong ayaw sa atin, galit sa atin. Yung minsan hindi mo alam, hindi mo maintindihan yung iba, yung hindi mo naman sila inaano, pero inaano ka nila. Ano ba talaga sila? Hindi mo alam kung ano. Nung time na si Daniel ang nagkaroon ng favor sa mga hari, meron talagang ayaw sa kanya. Bakit? Because consistency in our faith produce uncontainable blessing from God. Uncontainable, yung hindi mo kayang isiksik sa sarili mo, yung biyaya na nagmumula sa Panginoon. Dahil sa pakabutihang pinakita ni Daniel at iba, at katapatan nila sa kanilang pananampalataya towards ungodly people, towards ungodly people, marami ang gusto sa kanila. Bakit?
Kasi nakikita nila yung blessing sa buhay ni Daniel at yung tatlo niyang kaibigan. Hindi naman natin maitatanggi na naging blessing talaga si Daniel at yung tatlong kaibigan niya sa buhay ng mga taga-Babylonia. Tandaan natin mga kapatid, may mga tao sa church ngayon na naging blessing tayo sa buhay nila. Blessing tayo sa buhay nila. Dahil ipinakita natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Mga kapatid, once we stand firm in our faith and become consistent, ang tingin talaga ng ibang tao sa atin blessing. Hindi talaga natin maitatanggihan at hindi natin pwedeng pigilan yung mga bagay na katulad nito. Pangalawa, may mga taong gusto tayo dahil una, nakikita nilang blessing tayo. Meron naman, tulad ng sabi natin dito, meron naman mga tao na ayaw sa atin dahil hindi din nila kayang i-contain sa mga sarili nila na mas binibless tayo kesa sa kanila. Kaya maraming tao ayaw sa atin, naiinggit sa atin, katulad ng nangyari kay Daniel. Dahil binibless si Daniel, sila hindi, kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng paraan para si Daniel ay mapaalis. Para si Daniel ay mamatay. Meron nga pong joke, sabi nila, bago ka daw bumili ng kotse, tanungin mo daw muna yung kapitbahay kung gusto nila. Kung magpapatayo ka daw ng bahay, tanungin mo muna yung kapitbahay mo kung gusto ba nilang kapitbahay ka nila. Kasi marami talagang tao ang ayaw sa atin, despite ng mabuting ginagawa natin sa kanila. In the story ni Daniel, nung si Daniel po ay binigyan ng high authority ni Darius, meron talagang mga nagbalak na siraan si Daniel, pero hindi sila nagtagumpay because the Lord gave Daniel an uncontainable blessing coming from God. In this story, makikita natin that through being consistent in our faith, the Lord will bless us na hindi kayang i-contain ng ibang tao. Meron po tayong kasabihan that if you throw a bucket of water on a rock and it doesn't do anything, wala talaga pag binuhusan mo yung tubig ang bato, walang mangyayari. But if you let a drop of water to fall onto rock every day, it creates a hole. Consistency beats intensity. Mga kapatid, may mga taong ayaw sa atin. Sigurado po yan. Some people will dislike us, some people will unlove us, but be good anyway. Maging mabuti pa rin tayo sa kanila kahit ayaw nila sa atin. Because consistency in our faith can make an impact to the life of other people. Malaki po talaga ang impact ng pagiging mabuti sa ibang tao. Isipin niyo po ito mga kapatid. One day, someone will say, thank you for being consistent. Nakilala at naniwala ako kay Lord nang dahil sa tulong mo. Di ba ang sarap pakinggan pag may mga ganitong bagay tayong narinig mula sa ibang tao? Mga kapatid, katulad ng buhay nila Daniel, Meshach, Shadrach at Abednego, hindi natin kailangan ng microphone para i-share ang gospel sa ibang tao or i-preach ang gospel sa iba. Dahil sometimes, our humility is enough to preach the gospel. Yung mapagpakumbabang kalooban natin, enough na yun para makilala nila si Kristo. Makita nila si Kristo sa buhay natin. Tandaan natin mga kapatid, as the fifth gospel, by our patience, our humility, our understanding, and our good deeds, we are preaching the gospel. Tandaan po natin mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat, we are the fifth gospel at tayo ang magpapakilala kay Kristo sa buhay ng ibang tao. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang paalala sa amin sa umagang ito. Maraming pagkakataon that people won't believe Jesus anymore kasi wala po silang nakikitang pruweba. But thank you, Lord, for making us the fifth gospel na kami yung gagamitin po ninyo para maipakilala ang Panginoong Hesukristo sa
sa ibang tao na sa pamamagitan po ng aming mga buhay na ito, buhay na nais naming ialay sa inyo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, ay magagamit ninyo para kayo ay makilala nila. Sa inyo po namin nagkakatiwala at pinagpapasalamat ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa pag-awit ng ating Hymn of First Months. Verse 3 po. Supports me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Makakaupo na po. Tayo po ay dadako sa atin pong communion. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, bago po siya namatay at umakyat sa langit, meron po siyang dalawang ibinilin sa atin. Una is yung atin pong tinatawag na The Great Commission, kung saan tayo ay mamamahagi ng kanyang salita sa lahat. At ang pangalawa ay ang atin pong Holy Communion. Atin pong tinatawagan sa harapan ng atin pong elder, Brother Jesse Angeles, ang ating deacon, Brother Wilson, Brother Malik, Brother Reggie, Brother Alvin, at nais na rin tatawagan sa harapan si Brother Charlie. Ang atin pong communion ay atin pong ginagawa tuwing unang linggo ng buwan, kung saan atin pong inaalala ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin pong harapan ay atin pong mga elemento, at ang mga elementong ito ay sumisimbolo doon sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, at hindi po ito nagiging tunay na dugo at katawan ng Panginoong Hesukristo dahil ito ay sumisimbolo lamang. Gayunpaman, kahit ito ay simbolo lamang, ito pa rin ay sumisimbolo sa banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po natin ito pwedeng baliwalain sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Kaya po mamaya, bago po tayo tumanggap, tayo po ay mananalangin ng panalangin ng pagsisisi. Sino-sino po ang mga maaaring tumanggap? Una,
Kung atin pong tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, maaari po tayong makisalo. Pangalawa, kung tayo po ay 13 years old pataas at tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon, maaari po tayong makisalo. At ang pangatlo ay kapag tayo po ay tama sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, marami nagsasabi, Pastor, hindi po muna ako magko-communion ngayon kasi meron po akong nagawang kasalanan kay Lord at hindi ko po kaya. Mga kapatid, ang sabi po sa salita ng Diyos, the Lord is faithful and just to forgive us our sins if we repent our sins. Kaya kung meron man po tayong mga dinadala ngayon, bumabagabag sa atin, ihingi po natin ito ng kapatawaran sa Panginoon at tayo po ay tatanggapin ng Panginoon. Sa lahat po ng nais na tumanggap, sabay-sabay na lang po tayo mamaya at bago po natin tanggapin ang mga elementong ito, tayong lahat po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin. At pagkatapos po ng ilang sandali, pangungunahan po tayo ni Brother Jesse para sa panalangin ng pagsisisi. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, kami ay nasa inyong harapan. Nais naming muling alalahanin ang inyong pag-ibig. Pero higit sa lahat, Ama, inilalapit po namin ang aming mga sarili na kami, Panginoon, ay nagkasala. Kami nakagawa ng isang bagay na hindi marapat sa inyong harapan. Kami ay nakapagsalita nang hindi rin naaayon sa inyong nais. Narito kami, Ama. Gusto namin kayong alalahanin sa pamamagitan ng komunyon na ito. Nais namin na humingi sa inyo ng kapatawaran sapagkat alam po namin na gusto ninyo na kami ay malinis sa inyong harapan. Kaya nais namin iparating sa inyo na kami ay nagkasala, na kami ay nakagawa ng hindi tama sa inyong harapan. Ito'y aming inihingi sa inyo ng pamanhin at pagpapatawad. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Patuloy ka naming maalala, patuloy naming makita ang inyong pag-ibig, ang inyong pangunawa, ang inyong pagtulong at pagbibigay sa amin ng provision. Patuloy namin ito ma-appreciate. Narito kami, Ama. Patuloy naming aalalahanin ang inyong kabutihan upang kami mamuhay ng may katwiran at may kabanalan sa inyong harapan. Salamat po, Ama, dahil ang mensahe ninyo ay paulit-ulit na ipinaririnig sa amin. Matutunawa kami habang kami nabubuhay. Marami pong salamat. Pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang Panginoong Jesucristo, nung gabi kasama ang mga disipulo, bago siya ipagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay, kanyang pinagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, iniaalay ko sa inyo. Mga kapatid, sa lahat po ng gustong makisalo, ito ihahatid na lamang sa atin at mamaya po, sabay-sabay po tayong tumanggap.
Tayong lahat po ay tumayo. Paalala lang po sa lahat mga kapatid, after po nating tumanggap ng yung juice, ay hawakan po muna natin yung ating mga baso para hindi po magkaroon ng distraction. Ang Panginoong Jesucristo nung gabi kasama ang mga disipulo bago po siya ipagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay, kanyang pinagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, iniaalay ko sa inyo. Sabay-sabay po tayong tumanggap. Sa gayon ding paraan siya ay dumampot ng saro. Kanyang pinagpasalamat, kanyang sinabi, ito ang aking katawan, inaalay ko sa inyo. Gawin ninyo ito hanggang sa aking muling pagbabalik. Sabay-sabay po tayong tumanggap. Tayo po'y manalangin. Request natin si Brother Wilson para sa panalangin ng pagpapasalamat. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan, pinasasalamatan ka po namin sa araw-araw po na iyong pagsama sa amin. Salamat po, O Diyos, na kung ano po kami ngayon ay dahil po sa inyo. Salamat po sa inyong provision sa amin, sa aming mga pangangailangan, O Diyos, nakapatuloy niyong ipinagkakaloob sa kabila po ng mga pagsubok na aming nararanasan. Alam po namin, O Diyos, na kayo ang aming kasama upang sa mga pagkakataong kami nanghihina, kayo ay nandyan. Kayo po ang aming nasasandalan, O Diyos. Niya siyang nagpapalakas sa amin. Niya siyang gumagabay sa amin, O Diyos, sa bawat lakad na aming pupuntahan. Salamat po, O Diyos. Kayo nawa ang aming patuloy na mapasalamatan at itaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo naman bawat isa. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating tithes and offering. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo yung makapagkaloob po sa Benevolent at sa church planting para po sa patuloy na pagsuporta natin sa ating mga programa ng ating simbahan. Yun nga po sa Malakay, chapter 3, verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for the windows of heaven and pour out for your such blessing, that there will not be room enough to receive it. Maaari na po tayo magsimula sa pagkaloob. Sinasabi sa salita ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw, ang siya ninyong mararanasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pagmamahal, magbigay ng mula sa puso, kung anong iyong itinanim, siya nga anihin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pagmamahal, magbigay ng mula sa puso, kung anong iyong itinanim, siya nga anihin. Kung anong iyong itinanim, siya nga anihin. Kung anong iyong itinanim, siya nga anihin. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating doxology.
Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa patuloy na blessings na pinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat isa. Panginoon, nawa po tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito. At patuloy niyo po sanang i-bless, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, Lord. Patuloy niyo po sana kami biyahan din, Panginoon, ng kalakasan upang magpapatuloy kami, Panginoon, sa aming araw-araw ng buhay. Lord, nawa po ay magamit po ito ang lahat ng itong kaloob namin upang sa ikakalago pa ng aming simbahan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Para po sa attendance po sa ngayong araw na ito, meron po tayong adults na 117 at kids naman po ay 29 na may total na 146. Praise God. At meron po tayong isang bisita. At ito po ay anak ni Tita Hermania Ong. Tama po ba? Panganay po ni Tita Hermania. Nagaling pong Canada. Si Mari po bang kayong tumayo? Si Christian Alan Garcia. Welcome po. Welcome. At ang iba pong announcement ay mapanood natin sa ating mga screens. At matutunghayan din po natin ang mga nakaraan pong events ng ating simbahan. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ang tunay, naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako ay namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat.
ka, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Minsan pa, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Oh, sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Meron pa po bang karagdagang announcement? She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves Po sa ating lahat, announcement po para po sa ating darating na joint fellowship para po sa men and women. Sa nakita nyo pong video, yun po yung lugar na pagsistayan po natin sa ating joint fellowship sa Marman Villa Resort sa Morong, Bataan sa darating po na April 17 to 18. In-encourage ko po ang mga nais na sumama na makapag-start na pong makapag-ipon para po sa ating registration fee na 1,300 para po hindi kayo mabigatan. Makakatulong din po ito na makuha namin yung listahan ng mga sasama para mas maaga pa ay maigayak na rin po yung ating magiging sasakyan. So ang ating pong joint fellowship, pinamagatang Yakap
na ang ibig sabihin po ay yabong kapatid. So kita-kita po tayo, ibigay po natin ang ating registration fee sa ating mga treasurer po ng women at treasurer po ng men. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Ay, sorry. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Ang atin pong mga kababaihan ay magkakaroon naman po ng First Bulacan Central Zone Fellowship. Simula po nang ito ay mahati sa 3. So tayo po bilang Bulacan Central, kasama po ng 3 iba pang churches, sa Bustos, sa Pulilan at sa Malolos ay magkakaroon po tayo ng Zone Fellowship this coming March 28. Sabado po ito, March 28, at ito po ay magsisimula ng 1:00 hanggang 4:00 lamang po ng hapon. So, half day lang po ang atin pong fellowship. 1 to 4 p.m. gaganapin po ito sa Malolos. Para po sa mga gustong umattend at makapag-reserve din po tayo ng sasakyan, maaari na po tayong magpalista sa mga GC or pwede rin po niyong kausapin si Sister Dayan para po sa listahan ng mga sasama sa Zone Fellowship. At ang bayad naman po para dito, registration fee, ay 150 pesos po lamang. Ito po ay ibibigay naman natin sa presidente ng ating kababaihan. Ito po ay si Sister Irene. So ang listahan po kay Sister Dayan at ang registration fee ay kay Sister Irene. Ang title po ng ating fellowship ay Behind the Scenes. Ang goal po nito, BTS, ang goal po nito ay ma-encourage ang mga kababaihan na mas sumuporta sa ating mga kalalakihan bilang mga haligi ng tahanan. So sana po ay mapatunayan natin na hindi lamang tayo pang front, kung hindi mas effective tayo behind the scenes. Sa Malolos po. Opo, nasabi ko na po kanina. Sa Malolos po gaganapin ang zone. Kala mo ikaw lang, ha? Para naman po sa mga kalalakihan, meron din po tayong nalalapit na Zone Men's Fellowship. Ito po ay magaganap sa March 14, Saturday, mula umaga hanggang tanghali. So, meron po tayong free lunch. Entitled naman po ito na Utos Ko, Gawa Ko. O, di ba? Utos ko, gawa ko. Ito naman po ay to emphasize, bilang tayong mga kalalakihan, bago tayo mag-lead sa isang family or sa isang church, kailangan nakita muna ito sa ating buhay. Tama po ba mga kalalakihan? Ayan, kaya wag po kayo mawawala. March 14, malapit na po yan with the registration. Mas mura tayo, 120. Oh. Ano sa inyo mga kababaihan? Anyway, marami po salamat. See you po on March 14 mga kalalakihan. Pwede rin po kayo mag-invite para po makita po natin yung, meron po tayong pre-registration para makita po natin kung ilan po yung a-attend sa atin para ma-prepare po natin yung ating food for that occasion. Marami po salamat and God bless. Lakas maka-relate na Brother Malik, ha? Tsaka parang may diin, ha? Utos ko. Sige po. Meron pa po bang karagdagang announcement? Kung wala na po, nanyahan ko po si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Brother Christian. Meron na po, mga kapatid, meron na po tayong bandage breaker today, kaya wag pong uuwi. Dahil next Sunday po, wala po ulit bandage breaker. Ngayon po, meron, so kailangan nating magklase. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay sabay-sabay na manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Pinagpapasalamat po namin yung linggo-linggo po ninyong paalala sa amin. Now, though we are saved, we are justified by our faith. Kailangan din po namin ipakita sa bawat isa, lalong-lalo na sa ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo,
na sa pamamagitan po ng aming mabubuting gawa ay amin pong naipapakilala sa kanila ang aming Panginoong Jesucristo at amin pong napapatunayan na totoo ang merong Diyos na siyang nagbabago sa buhay ng tao. Patuloy po naming inihiling ang aming mga sarili. Alisin niyo po sa amin yung pride. Aminin namin na kami ay nagkasala. Aminin namin na kami ay may pagkukulang. At aminin namin na kailangang merong mabago sa aming mga buhay dahil hindi naman po kami perpekto. Patuloy po naming ipinagkakatiwala sa inyo ang buong pamilya ni Inang Pilar, ang pamilya nila Brother Ronel. Alam po namin na mahirap at masakit sa kanila at sa bawat isa ang paglisan ng aming kapatid na si Inang Pilar. Gayunpaman, kaming lahat ay nagagalak rin dahil alam namin ngayon ay nasa piling na ninyo siya at kailangan pang maghirap sa mga nararanasan niya ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Inang Pilar. Totoo nga po na siya ay naging pagpapala sa amin. Yung kanyang mga ngiti, yung kanyang pagiging masaya ay nagbigay at nagdulot sa amin upang patunayan din namin na totoo ngang merong Diyos at merong Jesucristo sa buhay ng bawat isa. Sa amin pong lahat na siyang magtatrabaho ngayong linggo, sa lahat po ng papasok sa aming mga paaralan, naway sa buhay namin ito, maipakita namin sa bawat isa, sa aming mga office mates, sa aming mga katrabaho, sa aming pong mga kaklase, at sa lahat po ng aming mga makakasalamuha, maipakita namin ang Panginoong Jesucristo sa buhay namin ito. Ang pag-ibig na nagmumula sa Ama, ang biyaya na nagmumula sa Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu, sumaamin, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa.